Very ano lang, serene. Ganito daw guys yung European style sa paggawa ng wine. Parang kahawig siya ng Great Wall of China. One for sauce. Grabe. Wala talagang kainan ha. Kailangan ubos na yung kanila. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po, andito na naman tayo sa Opera House, which is dito kasi meeting point ng ating tour for today's video. So may day tour tayo ngayon. Babasahin ko na lang, baka mamali ako. Papuntang Kakheti, Singnagi, and Bodbe dito. Okay? So meron siya kasamang wine tasting, ganyan. At ang itinerary natin ngayon is Badauri, Bodbe Saint Niños Convent Cathedral, tapos Singnagi, tapos Singnagi Wall, and yung Hotel Rev Remy. Actually, nakakalito talagang basahin. Pero ilalagay ko dito yung mismong mga itinerary at yung name para if ever kung gusto nyo research. And now, let's go. Maghintay na tayo dito dahil 9:15 po usually talaga yung mga meet-up time dito. Sa meet-up point na to. Diba? And again, binook ko siya via Klook. And kung gusto niyo i-book, yung link ilalagay ko sa ibaba. Tapos, kapag ka, if ever, kung magugustuhan niyo yung tour na to at i-book nyo, after nyo i-book kay Klook, i-message kayo ng mismong tour operator sa WhatsApp. Sa i-input nyo lang din yung number nyo, ganyan. Sasabihan kayo na pumunta na doon, ganon, or what. Tapos, tatanungin kung kailan kayo dadating. Kasi kanina, guys, like, ang aga-aga ako message, like parang 30 minutes before. So, akala ko, biglang nabago yung call time. Nagpunta agad ako tuloy dito, pero hindi naman pala. Ang call time is ganun pa rin, 9:15. Think dito yung tour, baka dito sa side na to. Ito guys, yung sakyan, tignan nyo. Isa siyang parang minibus. Buti na naman dyan, solo-solo. Dito tayo. Yun yung perks kapag maaga kayong dadating, makakapili kayo ng upuan. So, if ever, dumating kayo before mismong meeting time, katulad ng ginawa natin. Kasi nung nakaraan, medyo nahirapan ako i-locate yung mismong car or yung minibus. Kaya ang nangyari, ako yung pinakahuling nakapasok, which is, napunta tayo dun sa likod. Pero ito, now we're here. Meron tayong sariling seat. Okay guys, andito na tayo sa first stop. So guys, andito ngayon tayo sa first stop natin. Kaya lang, yung kasama naming tour guide, Russian yung salita niya. Hindi ako nakakaintindi guys ng Russian. Though tatlo kami kasi na hindi Russian pananalita. Pero ito siya, katabi ko. Guys, ang susungit ng mga kasama ko. Hindi ako sanay. Type 1. Thank you, please. Yan, bumili tayo guys ng isa. Kaya ang laki niyang masyado. Sana maubos natin. Paano natin ititiklop yan? Alam naman tayong plastic. So, kinakamay guys. Though mukha namang malinis. Thank you. Ayun guys, yung cheese. Titikim daw ng cheese. Kinakamay lang din nila. Okay. Top. Ayan guys. Tikim ulit tayo. Syempre, nandito na tayo eh. Kakamay lang natin yan. Okay na yan. May Pinoy na ako nakita. So, comfy na ako. Oh. Nakita. Pinanood ko, sabi ko nandito ko. Hello! Meron tayo ng meet na Philippine. Napanood niyo po yung vlog? O yung pag-travel mo from Philippines to Georgia? Qatar? Qatar, then Georgia. Then yung kahapon. Ayan guys! Napanood nila yung vlog natin. Pinanood ko na siya to Tbilisi. Mga PVP ka. Ayan guys, may pig doon sa side na yon. Actually, hindi ko maintindihan kasi yung mga kasama ko Russian. Russian sila ng Russian. Ang halo kami. Nag-English? Nag-English. Saka halo kasi yung ano niya. Itong amin, tatlo lang kasi kami Asian eh. Napanood nila tayo guys. Hindi, kasi ano po eh, Pilipinas, sa kung saan ako nagpupunta dahil sa vlog nga, ganyan. Thank you po for watching. Yes, of course. Yan. Taga saan po kayo sa Pilipinas? Mandaluyong. Ako sa Binangaran, Rizal. Mga taga Rizal, saka Mandaluyong. Na-meet ko sila ate dito from Kuwait. Pa naman guys, na-meet tayo yung Pilipino dito. Tapos sabi nila, grabe daw, base pa daw tayo sa Philippines. Kasi napanood nila yung mismo pagpunta, which is dito nga naman. And ayan, dito po yung first stop. At kumain kami ng ganitong tinapay. And pinakita kung paano to iluto, ganyan. Tapos may cheese na ipapalaman. Lasang tinapay lang din siya. Iba lang yung way ng pagluluto. Okay guys, second stop. Andito ngayon tayo sa Bodbe Saint Niños Convent Cathedral. And ayan, nakita nyo, umuulan po ngayon. Wala tayong payong nadala. So now, let's go inside.
Okay, so dito guys, meron dalawang church. Ito yung matagal, which is ito yung old. Tapos ito naman yung bago, which is parang 15 years old pa lang siya. Let's go inside. Para masungit. Bakit naman ang sungit mo? Hi! Okay, so ano nga may mga pinakita ko sa inyo? So guys, itong area na to, dinedicate to kay Saint Nino. Yes, Saint Nino talaga, hindi talaga Nino. And si Saint Nino, siya yung nagdala ng Christianity dito sa Georgia noong 4th century. And ito yung bagong building na nasa likod ko. Tapos ito yung old building na kung saan, doon po sa old building, andun yung grave niya. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yun yung grave. And pinaniniwalaan dito na if ever, kapag pupunta kayo dun sa old building, which is dun sa old church or something na yan, is pwedeng kapag mag-wish kayo, ganyan, may possibility doon na matupad. So yun, ginawa ko kanina, nag-wish ako, syempre. Yan, so if ever, pagka pupunta kayo sa Kakheti, which is a wine region, isa talaga ito sa mga stop na pinupuntahan ng mga tours. Very serene. Ganun. Andito tayo guys sa cafe dito. So kumain tayo nito. Truffle daw to. Nung nakakita kong truffle, isa-order agad ako. 3 lari. Crap. Parang yung graham balls na gano'n. Crap. Kami, medyo parang brownie. Doon yung truffle thing, wala ko nalala sa ang truffle. Pero more like, parang siyang dessert talaga. 3 lari. And water, 1 lari. Which is gel din yun. Lari jelly isa. Guys, so dito na ngayon tayo sa restaurant. And meron na tayong mga kasama dito. Also, ayan. Ito yung menu. Papakita ko sa yung menu. Ito, bala kong order itong kebab. Ground meat roasted on the spit. So yan yung nakain natin doon sa Central Asia, diba? Tapos, ito. Order na lang ako ng mushroom cream soup naman. Kasi before, di ba, mushroom soup lang. Parang gusto ko kasi, ganun muna ordering ko. Then yung mga other ones, at least, di ba? Pero meron silang Georgian sausage eh. Masarap daw yung Georgian sausage dito. Or ito. Sige, mag-Georgian sausage ako para kakaiba pala. Bilis ko magbago, no? Georgian sausage ako saka mushroom cream soup. Sige. Nagbago guys yung isip ko. Huwag na tayo yung mushroom cream soup. Meron naman ganyan sa Pilipinas. So, mag-ibang soup na lang tayo. Itong soup na lang. Mushroom soup na lang na walang cream. Diba? So guys, andito ngayon tayo sa wine cellar. And dito, magte-taste test tayo ng wine. Again. Diba? Nakapag-taste test tayo ng una. And dito ulit. Dito parang mas feel ko yung pagkaka-wine place. Ano yan? Wine yung mga nandyan. Ganito daw guys yung European style sa paggawa ng wine. Tapos yung Georgian style yun nandito. Nakalubog ang Georgian style. Tapos ito yung cha-cha na hindi natin tinikman before. Ang tapang niyan eh. Yun yung sabi ng mga kasama natin sa tour before. So guys, ayan, ito na naman. May wine tasting na naman. Dito sa Georgia, lasingan pala to eh. Lasingan. Ubus nila yung kanila. Now we have 75% white grapes and Katsiteli. Sarap guys. Yummy. Round 2, casey naman daw to. So, ibang wine na naman to. Round 2. Ay, mas masarap to. More yummy. Ito naman, next naman. Medyo semi-sweet daw to. Add in wine, sugar, and say like this. Next is prison. 6-7 years. But now we're waiting. For dry wines, we take harvest in September, but for semi-sweet wines, we take harvest in October. Mapait pa niya. Same grapes, it's very sweet. Sabi niya semi-sweet. Pero mas sweet nga siya ng konti. Pero mapait pa din guys. Ay, meron na namang isa. Unlimited drinks pala to. Pang ilan na to Baka naman hindi ko matapos tong vlog na to, malasing ako. Guys, alam niyo, hindi ako may inom Exemption lang talaga tong Georgia kasi wine capital of the world. I mean, birthplace. Cheers.
Isa pa pala. Kala ko tapos na. But ito napakakapal ng pagkagiging color violet nito. Matapang siguro to. Alam nyo, to be honest, nag-iinit na guys yung tiyan ko, yung dibdib ko, ganun. Pero sige, go lang natin to. Pinili natin to eh. Ginusto natin. Pait. Ito yung pinakamapait na tikman ko. Ayan, ito yung wine na nagustuhan natin doon sa first dater natin. Kizmaraule. Kizmaraule? Kasi lalagay yung spelling. Para magkaiba yung lasa nito sa natikman natin noong una. Hindi talaga ako magaling mag-identify ng wine. Mamaya siguro, gagapang na lang ako sa sahig. Kasi lasing ako. Guys, nakailan na kaming wine. Parang feeling ko parang 6 types of wine na hindi ko na nga mabigkas kung ano-ano yung mga yun. Ngayon binigyan kami ngayon chacha. Grabe, inaamoy ko pa lang parang feeling ko alcohol na. Pero mabango ha. Bango siya. Okay, cha-cha-cha. Let's go! Lasa alcohol. Ano to? Lambanog. Lambanog Georgian version. Tumatalikod ako kasi ayoko makita nila reaction ko guys habang may inom. Hindi ko kaya guys. Pasensya na. After guys, mag-taste na sa kabiglang kakain. Very baliktad ha. Ang laki ng kebab guys. Ang laki. Sarap. Worth it yung kebab guys. Hindi siya lamb tulad sa Uzbekistan. Ang mahal ng kinainan namin guys. So tignan nyo, 51.75 gel agad to. Grabe, mushroom soup lang yun sa kebab. So guys, nakatapos na kaming kumain. At ayan, nakikita nyo po ba kung ano yung nangyari sa akin ngayon? Guys, nalasing ako sa makainin. Namumula ako. Maliwanag lang ngayon kaya hindi halata. Pero ayan, namumula ako. Oh. Diba? Kaya ayoko umiinom ng wine eh. Tsaka para ako na gets niyo ibig sabihin? Hindi kasi talaga ako nag-wine. Halo-halo pa yung wine na ininom ko. Iba-ibang formulation. Grabe. Tignan nyo to. Yung hagdan naman po dito ay napaka-nipis. Ang petit. Uy! So this is the Great Wall. Oh my God. Okay. Yeah. Guys, meron tayong newfound friend dito from Vietnam. Meet Luli! Yan. Pero based na siya sa Czech Republic. Pero taga-Vietnam siya. And kinuwento ko sa kanya na favorite natin yung Hanoi, yung Hoi An, yung Phu Quoc. Napaka-nipis kasi. Ito po yung itsura dito. Mag-ingat, baka madulas tayo. Okay, so guys, kidding aside, this one, tinatawag tong Great Wall of Georgia. And aside po ng Sinagi Wall. Okay? Napakalaki niya. And parang flat lang siya, napababa. Ganun, walang hagdan-hagdan. 18th century pa to guys ginawa. And yung wall na to, meron 23 towers and 6 gates. So hindi ko nga alam kung nasa pang ilan na kami ngayon eh. Sa sobrang haba nito guys, 4 kilometers to. Oh my God. Hulog ako. Ako invested. Tapos nahihilo pa ako dahil napakadami kong nainom na wine. Ganda. Hindi lang masasabi ko maganda. Tingnan nyo guys oh. Nakikita nyo ba? Ewan ko nakikita sa side na to pero ayun. Talagang parang niya. Parang kahawig siya ng Great Wall of China. Nipis naman kasi nung daanan na to. Hindi ba pwedeng good for 2 person yung isang step? Ba't kailangan ganito yung ginagawa nyo? Ay ano to? Ay ang galing. Mayroon passing pan. Okay, we're done! Oh, finally, parang feeling ko lasing na lasing ako, guys. Wow, feeling! Okay, ngayon guys, papakita ko sa inyo ang Sinagi, which is City of Love, dito sa Georgia. And bakit siya naging City of Love? Kasi meron ditong Georgian na artist na kumbaga ibinenta ang bahay para kay Margarita. Si Margarita yung kanyang minamahal. So binenta ni Georgian artist yung bahay niya para kay Margarita para bigyan ng 1 million roses. 'Di ba? Super galing. 1 million roses kapalit ng bahay. Kaya naging City of Love to. Papakita ko sa inyo kung ano ito natukoy ko. Guys, tikman natin to. Di ba lagi natin nakikita yan? Tapos wala naman tayong planong bumili. May free taste sila dito. Explain yung lasa. Tingnan naman natin to. Ito siya guys. Ganito. Okay na. Okay na ako sa mga kachapuri. Tsaka kinkali.
And guys, ito guys yung church kala. Traditional Georgian snack yan. Nasa niya guys, medyo sweet. So iba-ibang flavor yun nasa labas. And also, may mani sa loob. May walnut. So if ever kung allergic kayo sa nuts, hindi sa inyo pwede yan. Pero parang ang paggawa dyan, alam niyo parang kandila. Yung ginaganon. So, ganun siya. So, parang meron diyang may tulo-tulo sa ilalim. Tapos, if ever kung interesado kayo, 4 gel, isang peraso. Ayan. Tapos, meron silang yung walang parang coating. O, sa super tagal, bago pwedeng kainin yan, 5 to 7 days siyang pinaprocess. Kasi pinatutuyo pa yan. Tapos, chewy siya. Fruit juice. Oh. So, what's the color red? What's that? Ah, okay. No sweet, guys. But, sour. That, Yeah. yes. For me, sweet is better. Sweet is better. I don't know which you like. Hindi ko type. Sugar gusto. Kamu pa? This one for sauce? Sauce. Sauce, okay. Ang daling tinitaste din. Grabe tinitaste din dito yung sili. Hindi ako makapaniwala pati sili tinitaste. Wow. You can use Turmeric? No, salt. Swanet. Ah, salt. Yes. Nice. Ah, Good. smells good. Yay! Dito ginagawa yung church kela, guys. Yan. This my friend. Wow! Ayan, ganyan siyang gawin. Tomorrow get in there, but What flavor is that, the color red? Pomegranate. Pomegranate. Or wait, I tell you. Pomegranate, guys, yung red flavor na yan. So, para siyang kandila talaga. Diba? Ayan, oh. Ganun yung paggawa ng church kela. Ah, not pomegranate, cherry. Pomegranate is that red one. You see down there. Ah, okay. Walnuts. Everywhere we use walnuts. Okay. Guys, sa itsura sa loob, oh. Mga walnut yan. Church kala in the making. Okay, guys, so let's do it. Ito yung itsura niya kapag kamalapitan. Yan. So, ito daw kapag ka sunny days, 2 days siya bago matuyo. Pero kapag ka daw hindi ganun katirik yung araw, isa 3, 4 to 5 days. You know, para talagang kandila, meron talagang huhulog dun sa ibaba. Yan ito, yan yung gawa natin. Okay guys, hello! Today's another day at ngayon po ay mag-check out na tayo dito sa ating hotel, ang Ibis Budget Tbilisi Center. And ngayon, bibigay ko yung review ko sa inyo bago tayo mag-check out at bago tayo magpunta sa Armenia. And sa susunod na vlog, yung Armenia, yung Georgia to Armenia vlog. Pero kasi ngayon, pupunta pa tayo sa isang mall dito na sikat. So now, let's go sa review. Sa review ko po dito, i-rate ko po siya ng 10 out of 10. Okay? Perfect 10 talaga. Perfect 10 talaga kasi napakaganda. Number 1, presyo. Ang mura ko lang guys nakuha nito. For 10 days and 9 nights, lalagay ko dito yung presyo kung magkano binayaran ko. Guys, knowing na Ibis budget to, I mean, hindi siya yung parang maliliit na hotel, tapos ganyan yung presyo, okay na siya. Number 2, yung location, okay yung location for me, kasi napakalapit nito sa Shota Rustaveli Avenue, which is yung napakadaming mga sikat na mga museums, ganyan. Tapos dadaanan nyo yun, papunta doon sa Freedom Square, papunta doon sa Wright Park, sa The Clock Tower, lahat yan madadaanan nyo. So if ever, kung gusto nyo tanongin, Ivan, gaano kalayo yung Wright Park from there sa mismo hotel mo? 2.7 kilometers po. So pwede nyo lakarin yun, ganyan. Malamig naman, though kapag ka summer, kayo na lang bahala kung gusto nyo maglakad or kung gusto nyo mag-bolt. Kasi again, dito po available yung Bolt. So yung logo, ilalagay ko dito sa screen. So color green din siya, pero parang counterpart siya ng Grab, Uber sa atin. Okay? So yun, okay siya. Okay yung location. Merong mga nakapaligid na iba't ibang klaseng restaurants. Merong western na mga food, kung gusto niyo ng mga ganong klaseng food, burgers, fries, pastas, ganyan. So if ever naman nakakaiba, meron din po itong katabi mismo, kaharap mismo, rather. Meron din itong kaharap mismo na Georgian restaurant. So doon pwede kayo mag-try ng kimkali, kachapuri, ganyan, kung ano pa man ang gusto niyo tikman. And also, meron din ditong katabing Indian food, malapit na Thai food, Ukrainian food, ganyan na resto. Is talagang okay na okay siya. Basta maganda yung location. Tapos sa service naman, gusto ko sabihin sa inyo na 9. Meron bang 9.8? Kasi almost perfect na talaga eh. So bakit siya hindi naging perfect? Kasi guys, alam ko naman na itong pinuntahan natin, yung tipong hindi sila yung parang sa Asian countries. Di ba sa Asian countries? Good morning. Hello. Hello po. Hi po. Hapon ka. Ganyan. Mga anyong, ganun-ganun. Di ba yung mga pagka nakikipag-usap tayo. Dito kasi parang medyo may pagkasungit guys. Which is, ano naman, ganun naman talaga.
And lalo na pagka pupunta tayo ng Russia, di ba? Ganun doon. So, nung nag-check-in ako, di ba? Good morning. I mean, hindi ganun. Good morning. Parang gets nyo yung hindi silang ngingiti. So, yan. Pero, ganun naman talaga sila. So, aside from that, napakaganda ng service. Meron ditong unlimited water. Kung gusto nyo mag-buffet, hindi na ako nakapag-buffet kasi guys, tinignan ko, puro mga tinapay lang. Ganyan lang yung buffet nila. So, sabi ko, sa labas na lang ako kakain. And pwedeng mag-ano naman kayo sa front desk kung gusto nyo mag-buffet. Then, aside from that, guys, yung wifi, ang bilis ng wifi, yun ang pinaka-gusto ko. Kaya ako nakakapag-upload real-time ng vlogs. And aside from that, nakakapag-download din ako. Tapos napakadami ko din na-upload ng mga contents online. So, okay na okay din yung wifi nila. So, in general, guys, 10 out of 10 talaga yung rating ko dito. Wala akong naging problema. Super safe. Yung aircon malamig. Ganyan. Yung TV, mayroong YouTube. Kaya lang hindi ko siya ginamit. And, yun. Okay naman siya. Kaya lang, walang bidet. Pero, understandable naman yun. Since dito naman tayo sa Georgia, wala talagang bidet. Or, di ba parang sa Europe, wala ding bidet, ganyan. And yun. Okay, so yun lang naman. Gusto ko lang sabihin sa inyo ngayon. Nagpunta na tayo sa Galleria. So, Galleria, isang mall yun dito. Let's go! Okay, we're here now, guys, sa Galleria Tbilisi. So, isang mall siya dito. And actually, nung naglalakad tayo dito, sa side na to, nakita natin yan. And sabi ko, parang maganda at gusto kong makita. Kasi puro mga pinakikita ko sa inyo, mga tourist spots, ganyan. So, ngayon, pakita naman natin shopping mall. Ayan. And alam nyo, meron pa ditong meron pa ditong shopping mall. Kaya lang, medyo malayo siya. Tbilisi mall mismo yung main. So if ever kung gusto nyo ng mas malaki, ganyan, pwede kayo dong magpunta. Uy, diba? O, pag ganyan ang daanan dito. Inosente. So ayan, dito meron diyang parang Watson's vibes. Kumain na muna tayo, di pa tayo nagpe-breakfast. Wala ako nakikitang kainan dito. Bakit parang puro mga damit, ganun. Ito, Diesel, Levi's, diba? So, itong Galleria, maliit lang siya. Hindi siya malaki. Wala ditong parang wala dito, guys, mga parang, tawag doon, mga Georgian restaurant. So, Jollibee. Doon tayo mauwi. So, it's a prank. Wala dito yung Jollibee. Grabe. Wala talagang kainan, ha? Okay, so dito, buti merong sa 4! Sa 4 yung mga food. Kaya lang mga KFC, Burger King, McDonald's. Tignan natin. Doon naman sa mall nila, hindi crowded. Partida, noon time na. So, ibig sabihin, sana at least, sila dito, diba? Madaming mga kumakain kasi lunchtime. Pero wala. Tingnan nyo, walang laman. Grabe, itong KFC, wala man lang dine-inan. Bala ko sana mag-KFC ngayon, guys, eh. Even itong Wendy's, wala din. Ano pa yung mga ibang kainan? Let's see. Ito may McDonald's. Pero parang bala ko, guys, itry natin yung McDo. Pagbalik natin dito kasi 'di ba after ng Armenia babalik tayo. Ano muna tayo? It's either Wendy's or KFC. Let's check the menu first. So ayan, burger lang. Burger, tapos fries. Ganun lang. So, wala silang parang chicken. Wala silang rice. Lord, ba't alang rice? Nagustuhan ko tong Wendy's. Kahit sabihin natin wala siyang English. Kahit sabihin natin wala siyang chicken or rice. Mayroon palang chicken. Wala talagang chicken nuggets lang, oh. Bakit may ganito? Ano to? Nanlilin lang kayo. Ano yan? Ano yung breakfast nila? Ito. Parang ayoko naman yan. Mag-burger tayo o chicken. Pero para kasi ang gusto ko dito, guys, ito, chili cheese. Kasi mahilig tayo sa cheese, di ba? We love cheese so much. Alam niyo yan. Or, pwedeng sa KFC tayo umorder ng mismong chicken, tapos dito to. Okay, tama. Let's go. Naman yung KFC. So, paano siya? Georgian, palito English. English po, ayan. I know what to order. Pwede palang take away. Saan yun? Dahil inala namang upuan dito. Paano magda-dine in, di ba? So, sige, take away na lang. Bucket. Siyempre, hindi tayo magbabucket. Ang mahal naman ng bucket, no? Chicken something. Strips. Drumstick. Oh. Sige, order tayo ng 3 pieces. Yan lang. Yun lang ang gusto kong orderin sa inyo. To pay. The order is correct. Yes. Pay cash at the registrar. Dahil pa natin natitirang cash, so might as well gastusin na natin. Ayan, may wipes dito, guys. Para if ever kung kakain kayo, malinis ang inyong kamay. Maghahawak ng chicken. Though, tayo, titissue pa rin natin. Okay, so guys, andito na ako ngayon sa hotel ulit.
And actually, it's already 1:37 and mag-work na lang muna ako habang iniintay ko yung 5 o'clock na pag-alis dito sa Georgia going to Armenia kasi mayroong meeting point yun which is a separate vlog ko na lang sasama. And ito, gusto ko lang talaga ditong isama to dahil gusto ko lang i-share sa inyo ng una kasi bago ako magpunta sa Georgia, parang feeling ko ang complicated ng lugar, ganyan. Pero alam nyo, okay lang siya. And if ever, kung dito kayo sa Tbilisi lang, tapos magde-dator lang kayo, guys, kaya nyo lakarin. Ganon. Though kapag ka-feeling nyo, ayaw nyo mahagard agad. Yung tipong ganon, yung tipong ayaw nyo maglapot-lapot. Pwedeng mag-bolt kayo. Pero kung malalayo, pero kung malapit, super lapit talaga. Akala ko nung una parang malaki siya masyado, ganyan. Pero hindi. Yung mismong city center, ang liit lang, guys. Like literally, ganong level. So, yun. Madami pa ako mga ibibigay na tips sa inyo sa mga susunod na panahon. Pero gusto ko lang i-share sa inyo na yung Georgia, ang mura lang din niya. Though hindi murang-mura. Pero okay na okay. If ever, kung ano budget kayo, kung OFW po kayo na nagtatrabaho kayo sa Middle East, perfect na perfect to as option para puntahan. Though, after nito, tumawid na kayo sa Armenia, ganyan. Dahil mura lang naman yung airfare from your country going here. Pero kung galing kayo sa Pilipinas, I highly suggest na parang okay na kahit nga hindi 4 days kasi may mga daters sa mga Kazbegi, ganyan. So kahit tama lang yung 1 week kasi araw-araw whole day yung mga dater pero kung Tbilisi alone lang yung trip nyo, kahit 3 days lang kaya na to yung Tbilisi, ganyan. Tapos puntahan nyo na Armenia, tapos pwede din kayo magpunta na ng Russia kung gusto nyo, ganyan, or kung ano pa man. So ganun. Actually, nilook forward ko na nga yung mga pagpunta natin sa mga ibang countries na malapit dito sa mga susunod na panahon. Though hindi ngayon dahil yung time natin, guys, medyo masikip. Yung April natin, may work trip tayo sa latter part ng April, ganyan. Last week of April, if I'm not mistaken. Tapos sa May, meron na naman tayong work trip, ganyan. Pero kung wala sana tayo mga work trip in between, parang gusto kong itodo na to like yung pupuntahan pa natin yung mga ibang lugar. Kaya lang meron So yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo. And guys, itong hotel na to, tingnan nyo, andito ako ngayon sa common area. Ayun, no? Napakaganda, no? Ganda nitong hotel natin, which is yung Ibis budget. So if ever, mag-check-in kayo dito. And yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. Thank you guys for watching. Ito na po ang pagtatapos ng unang part ng Georgia vlogs natin. Yung susunod is Armenia na. I mean, yung Georgia to Armenia. At babalik ulit tayo sa Georgia sa pinakadulong part ng trip natin. Okay? Again, this is Ivan de Guzman. Share your thoughts lang sa ibaba. So, yun lang. Thanks!